Tayo pong lahat ay umuko, tayo po ay magsimula sa isang panalangin. O aming Diyos, kami po ay muli narito sa inyong harapan, dinadakila, pinupuri po namin ang inyong kabutihan, O Diyos. Ikaw po ang aming Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Ikaw po ang Diyos na siya naming kalasag at kapayapaan sa panahon ng kaguluhan. Ikaw po ang aming Diyos na siyang tagapagbigay ng lahat na aming pangangailangan. Kung nga, O Diyos, kung wala ka po, ay wala rin kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Kami ay naririto dahil po lamang sa iyong biyaya, dahil sa inyong habag, at dahil sa iyong pagsama sa amin. Salamat ng maraming Panginoon, sa isang magandang umaga na pinagkaloob mo po upang kami ay sama-samang magtipon, sama-sama sumamba sa inyong banal na pangalan. Kami, Panginoon, ay narito, naglaan na ang mga sarili. Kami, Panginoon, ay pupunta rito, Panginoon, para po itaas at luwalhatiin lamang ang inyong banal na pangalan. At kaya mo, O Diyos, na sa amin pong paglapit sa inyo ngayong umaga, ikaw nawa, Panginoon, maliksik sa aming mga puso at buhay, kung ano mga pagkukulang, pagkakamali namin sa inyong harapan, hinihinga namin ang tawad dito, Panginoon. Pakalinisin mo, O Diyos, ang puso at buhay ng bawat sa amin. Kung meron kami mga pagkukulang, kasalanan, pagkakamali na aming nagawa, lahat ng ito ay sinusuko at hihinga po namin ang tawad sa O Diyos sa inyong harapan. Hayaan mo, O Diyos, na sa amin pong pagsamba ngayong umaga, ikaw nawa ang manguna, ikaw nawa ang mapapurihan, Panginoon. Ano man ang Panginoon na aming kalagayan ng puso ngayong umaga, sa inamin po ito nilalapit. Hayaan mo, Diyos, sa aming paglagi dito, sa aming pagsamba sa inyo, matagpuan po namin ang iyong presensya, ang iyong pag-ilos na siya lumukob sa bawat sa amin, sa kalagitnaan ng lakong ito, at maging, Panginoon, sa bertibang lugar sa aming bayan, na ngayon ay may sama-sama rin pagsamba. Hayaan po, Diyos, na iyong pagsama, iyong pag-ilos, Panginoon, na siyang maranasan ng bawat isa po sa amin. Uwi kami, Panginoon, nagtitiwala na kami iyong kinatagpo, at kami, Panginoon, ay iyong sinamahan. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat anak mo na may bahagi sa pagsamba ngayong umaga, at sa bawat sasabi narito, Panginoon. Wala po kami ibang gagawin, kundi ikaw po lamang ay aming purihin. Kakantahan ka namin, aawitan ka namin, Panginoon, sasambahin ka namin, kami ay magkakaloob sa inyo, Panginoon. Lahat ng ito nawa magdulot ng kapurihan para sa inyong banal na pangalan. Patubayan mo, Diyos, ang bawat sa amin, mula simula hanggang katapusan, at tumaasa po kami ng iyong pagkilos sa aming mga buhay. Purihin ka at pinalangin namin sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari ho ba ang inyong pakikawainan at pakibati na muna ang inyong makakatabi sa umaga ito. Sige po, kamayan po natin. Pati mo nasa likuran. Magandang umaga sa inyo. Mga first time na natin nakasama ngayong umaga. Kami po ay nagagalak na kayo ay amin pong makasama. Purihin po natin ang Panginoon. Let's continue to worship the Lord our God. At purihin po natin na sumbahin ang kanyang panalapakan. Gamitin natin ang ating kamay, ang ating katawan, ang ating boses, at ang ating sa ating Panginoon.
kailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muugat siyang kupihan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw ang lahat sa akin, ikaw ang lahat sa akin. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan sa Pilipinas. Kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw ang kagalakan sa Amen. Sa panahon ng kalutating kahinaan, sa panahon ng ating kalungkutan, sa panahon ng ating kakulangan, ang Diyos nawa ang manatiling kalakasan natin sa ating hamon ng buhay. Go on, let's sing! Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko
Pero Lord, itong hinihiling namin sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo kalakasan muli ang aming mga puso. Bigyan mo kalakasan ang aming mga buhay, Panginoon. Bigyan mo kalakasan ang nanghihinang mga pagod naming mga katawan, na pagod naming espiritu, Panginoon. Hayaan mo na maitaas namin ito sa inyo, Panginoon, because we believe you are our source of strength, O Lord God. Hayaan mo, O Diyos, na aming mga puso, aming mga buhay sa umagang ito. Mapuno kami, O Diyos, ng kalakasan na nagkagaling sa inyo. For the last time, let's sing one more time. Kalakasan ko ay ikaw, O Panginoon. Kalakasan ko Ikaw, O Diyos. ay ikaw. Kalakasan ko Ay ikaw ang kagalakan sa tuwid-tuwid na. Kalakasan ko, ikaw, O Diyos. ikaw. Kalakasan ko Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa tuwid-tuwid na. Sa tuwid-tuwid na. Sa tuwid-tuwid na. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan mo, ikaw, Diyos. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y magtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. One more time. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y
iyong banal na pangalan, O Diyos. Sa panahon ng paghati, sa panahon ng dusa, sa panahon ng kahirapan namin buhay, Ikaw ang daluyan ng aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang daluyan ng kalakasan namin, Panginoon. And we're asking you, Lord God, for the strength sa umagang ito. Bigyan mo kami, O Diyos, muli ng kalakasan ng aming mga spirito upang aming pagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay, Panginoon. Salamat for being with us this morning, and as we continue to lift up and worship your name, and as we continue to listen to your word, Ikaw nawa, Panginoon, na mabukas sa aming mga puso at isipan, magdagdag, Panginoon, sa pagkakilala namin sa inyo. Tunay sa inyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, lahat ng mga mataas pagsamba, lahat ng pagluwalhati. Ito po ay dalangin bawat sa amin sa tanging pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang aming Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po ay nasa panibagong araw ng ating pong pagpupuri at pagluluwalhati sa Diyos. At ngayon pong umaga, samahan niyo po ang inyong lingkod na ating pong basahin ang ating pong paksang talata. Nandiyan na ba, Ate Rhea, ang ating... Ayan. Okay po. Hindi ba siya... Nalilate. Lobat ba ang ating? Sige po. Ayan, ayaw niya. Yun, okay na po. Yan, kung kayo po ay may mga Bible, pwede niyo pong buksan sa aklat ni Job, chapter 36. Kung hindi naman po, ay ating pong basahin sa ating pong PowerPoint presentation. Yan, sa Tagalog po, ang sabi, ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Sa English version po, ang sabi doon, but those who suffer, He delivers in their suffering. He speaks to them in their affliction. Tayo po isandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, Panginoon, sama mo po ang bawat isa. Ikaw po ang siyang mangusap sa aming lahat, ang iyong pagkilos, Panginoon, ang iyong pagbibigay sa amin ng iyong kapahayagan. Sa pamamagitan po ng iyong salita, ang siyang aming maranasan. Ikaw nga po, Panginoon, ang aming maluwalhati at patuloy po, nagabayan mo kami, Panginoon, upang amin po itong matutunan at siyang aming ipamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. So tutuloy po natin yung story regarding sa karanasan ni Job. Pero ngayong umaga, puntahan natin yung isang pagkakataon sa buhay natin. No? Kayo po ba, natanong niyo na ba minsan sa buhay niyo na nandun kayo sa time na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, kung bakit ito nangyayari sa akin? Yan, dumating na po ba sa punto ng buhay natin na nung time na tayo ay medyo maraming mga problema, sunod-sunod o kali-kaliwa yung ating mga problema, natanong nyo sa inyong mga sarili, bakit ba ito nangyayari sa akin? Bakit ito nangyayari sa aking buhay? No, meron po akong isang karanasan nung ako po'y nasa Bicol, nung ako'y nadistino doon, mayroon tayong isang kapatiran. Hindi nyo naman alam, hindi nyo kilala yung kapatiran, kaya okay lang. No? Gagamitin ko siyang illustration. No? So, yung kababaihan na to, yung kababaihan siya, ay dumanas ng isang matinding sakit. No, nagkaroon siya ng stroke. So, na-stroke siya during that time. At alam niyo po ba, nung siya ay na-stroke, nung nagalit siya sa lahat ng mga tao sa church. Yun yung epekto sa kanya. Pati yung mga pinakamalapit sa kanya, inaaway niya palagi. No, ayaw niyang makita, sinisigawan niya. Pag pupuntahan siya sa bahay, dadalawin siya, ayaw niya.
No, lagi siyang may sinasabing mga kung ano-ano. Nagalit talaga siya kahit sa church. No, tapos dumating yung punto na kinustyon niya ang Diyos. Bakit nangyari sa akin to? Kung mahal ako ng Diyos, bakit nangyari sa akin yung gantong sakit? Bakit hindi ako makabangon? Bakit hindi normal yung aking pagsasalita? Bakit hindi ko magawa yung ginagawa ko dati? No? So yung mga tao sa paligid niya, nauunawaan siya nung panahon na yon. Kahit ako po nung time na yon. Pero hindi ko naman natsyempohan na nagalit sa akin yung kapatid natin na yon. No? So sa madaling salita, no, lumipas po yung mga araw, no, habang sinusuyo siya ng mga kapatiran, kasabay ng mga panalangin, unti-unting nakarecover yung ating kapatid na yon. No, ang nakakatuwa nung siya ay naka-recover, maging yung kanyang pananaw at yung kanyang pananampalataya naka-recover din. No, in-acknowledge niya yung kanyang kamalian, yung kanyang pagkukulang, tapos nakita sa kanya yung isang buhay na talagang nagsusumikap, hindi lang para bumalik sa normal yung kanyang katawan, yung kanyang buhay, no, nag-exercise siya. No, pag naglalakad siya, nakaganon siya nakataas yung isa niyang braso, tapos pipilay-pilay. No, tapos nakangiwi yung kanyang bibig. Talagang matindi yung kanyang stroke. Pero nung time na yon, nagpapasalamat siya dahil nakabangon siya. Nakatayo siya, tapos nakakalakad siya, unti-unti na ibabalik niya sa normal yung kanyang pamumuhay. No? At ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, ginagamit na siya doon ng Diyos bilang Pangulo ng Kababaihan. No? Alam niyo po, yung kanyang kwento ay kwento ng isang tao, no, isang mananampalataya na dumadaan sa mga challenges ng buhay. Minsan, kapag sa tingin natin mabigat yung ating problema, akala natin yun na yung pinakamabigat sa lahat ng problema. Diba? To the point na lumalayo tayo sa Diyos, ayaw na nating pakinggan ng Diyos, ayaw nating buklatin yung kanyang mga salita, ayaw nating tingnan kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. No, may mga pagkakataon pa, hini-question natin yung gawa ng Panginoon at plano ng Diyos sa ating mga buhay. No? Bakit nga ba nangyayari sa atin yung mga bagay na ito? No, ang ating pong paksa ngayong umaga ay may pamagat na baka nakakalimot ka na. No, mula po ito sa pananaw ni Elihu. No, si Elihu ay isa sa mga kaibigan ni Job. No, last Sunday ay napag-usapan natin yung tungkol sa naging pananaw ni Job sa suffering na kanyang naranasan. No, alam ko po na marami naman kayong naging learning doon regarding sa kanyang pagtanggap o pananaw sa mga bagay na kanyang naranasan sa kanyang buhay. No, pero ngayon, yung isa sa mga pangalang binanggit sa kanyang aklat ay yung pangalan ni Elihu. No? At si Elihu ay nagpakita ng kanyang natatanging pananaw sa nangyari at naging karanasan ni Job. No? Sabi nga po, yung ating paksa na iyan, yung tanong na yan ay pagpapahayag ng ating saglit na pagtigil, saglit na pagbubulay-bulay, o pagre-review at pag-check ng ating pamumuhay sa harapan ng Diyos. Di ba? Kapag binanggit yung baka nakakalimot ka na, parang ibig sabihin yan, reviewin mo muna yung buhay mo. Baka naman may problema ka o may kailangan kang ayusin sa iyong sarili. No? Sa teksto po natin, si Elihu ay sabi nga yung pinakabata sa mga nagsalita sa aklat ni Job. No? Nagbigay po siya ng isang natatanging pananaw o yung tinatawag na third way sa pag-unawa, sa pagdurusa na ng iba sa paninindigan ni Job at nung kanyang tatlong kaibigan. Sino ba yung tatlong kaibigan ni Job? Si Melchor, si Gaspar, at si Baltasar. Tama ba? Hindi. Hindi po yun. No? Si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar. No? So, yung tatlong iyon na mga malalapit na kaibigan ni Job ay merong ibang pananaw sa nangyari kay Job. Mamaya malalaman natin. Hindi ko alam kung na-share na yun ni Pastor Perch last Sunday. No? Pero siguro may idea na kayo kung ano yung kanilang pananaw. So, habang nag-argue yung kanyang mga kaibigan, no, sa kanyang naranasan, pinakita ng kanyang mga kaibigan kay Job na
yung kanyang sufferings ay malamang punishment sa kanyang mga kasalanan. Parang ganon. Yun yung pananaw ng kanyang mga kaibigan. No? Somehow, his suffering is corrective. Pagtutuwid, no? Or punitive in term, no? Or punishment sa kanyang past sins. No? Dahil meron ka mga ginawang hindi tama sa harapan ng Diyos, dahil may mga ginawa kang pagkakasala sa Panginoon, pinaparusahan ka ng Panginoon. Yung nararanasan mo, parusa yan ng Panginoon sa iyo. Yan yung mga kaibigan nyo na, although yung mga kaibigan, tanggap naman natin na sila, kung meron mang ibang tao, o may mga tao bukod sa pamilya natin na pwedeng magsabi ng mga straight things sa ating buhay, yan yung mga kaibigan natin. Diba? Yung pwede mong sabihin na, ang baho ng kilikili mo, no? Kaya, ang pangit mo ngayon, yung mga ganong term, di ba? Pag kaibigan mo, wala yung dating, parang okay lang. No, kasi parang karugtong na siya ng buhay natin eh. Normal na 'yun. Pero pag narinig mo yung sa ibang tao, medyo 'di ba, ayaw natin ng ganoon. So, itong mga kaibigan na to kay Job, sila ay malalapit. Kaya ang sabi nila, it is your punishment o punishment ng Lord sa kasalanan mo. No, nire-rephrase ko lang po ha. No? Samantalang si Job, no, ang kanyang pasintaha o yung kanyang pananaw, no, ang sabi niya, yung kanyang pagdurusa ay parang hindi nararapat, parang bigla yata. Parang hindi ako prepared, parang ganoon. Kasi inosente naman ako eh, no? Pero kay Elihu, iba yung kanyang naging pagtanaw sa mga bagay na iyon. No, para sa kabuuan, kay Elihu, hindi ito punishment, no? Yung suffering na meron siya, somehow it is instructive or preventive. Mamaya malalaman natin kung anong ibig sabihin nun. So, yung Job 32 to 37, mahaba yung ating chapter po eh. Yung mahaba yung kapitulo na tumatalakay ng pananaw ni Elihu, no, tungkol sa paghihirap. Ito'y naiiba kay Job at sa kanyang mga kaibigan. No, sa halip na tingnan bilang purong parusa, no, binigyan din niya na yung pagdurusa ay maaaring gamitin ng Diyos bilang isang paraan ng pagtutuwid at pagliligtas. So, tingnan nyo ha, different from the view of Job and his friends, para kay Elihu, maaaring gamitin ng Diyos ang pagdurusa o yung sufferings bilang isang paraan ng pagtutuwid at pagliligtas. No? So, yun yung kanyang pananaw. So, what is Elihu's view on sufferings? No, tingnan natin yung ilan sa mga bagay na magpapakita ng kanyang pananaw. Una, ang sabi, our suffering is a preventive and corrective discipline. Our suffering is a preventive and corrective discipline. From Job chapter 33, verse 16 to verse 19. Basahin nga po natin yan. Sabi po dyan, pinapaunawa niya ang kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanilang pangitain. Nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Hindi nais ng Diyos na sila'y mamatay. Kaya sila'y iniligtas niya mula sa hukay. Pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot, ang tao'y maituwid. Tingnan niyo po yung mga talata, di ba? So, yung mga talata, nagpapakita na yung ating mga sufferings ay somehow preventive and corrective. No? Sabi ng iba, o ng mga dalubhasa, o ng mga nag-aaral, suffering is a surgeon's knife. No? Para yung yung gamit ng mga doktor sa pag-opera. No? It meant to prevent further wrong. No? Kung may sakit, kung may problema, so kaya ginagamitan ng mga ganong mga bagay para ayusin, para i-prevent kung mayroong mga pwedeng maging komplikasyon o anumang mga sakit. So, yung argue ni Elihu that God uses pain, no, na parang isang megaphone, parang isang malaking mic o isang matakas na mic to get a person's attention. Ibig sabihin, no, yung suffering na meron tayo para
para yung pagbibigay ng pagkakataon at pagkalbit ng Diyos sa atin para makot yung ating attention. No? It is a preventive mercy, and it suggests that God may allow a righteous person to suffer. Why? To keep them from falling into greater sins, or to keep back his soul from the pit. No? Minsan, hinahayaan ng Panginoon yung isang anak niya na dumanas ng sufferings. Bakit? Kasi ayaw niya na mahulog sa mas malaking pagkakasala yung kanyang anak. No? And He wants His children, no, to keep from falling and falling doon sa kasalanan. Kasi yun yung nature ng tao, marupok, di ba? Tama ba? No? Marupok tayo, madali tayong madala ng tukso. So, doon sa mga pagkakataon na yun, lalo kapag kumilos ang kaaway, no, sa katauhan ni Job, alam naman natin, di ba? Parang hinayaan ng Panginoon na si Satanas ay makagalaw kay Job. No? Pero hindi sa extent na papatayin niya si Job. No? Pwede niyang saktan, pero wag niyang papatayin. No? So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na yung ating sufferings ay ginagamit bilang preventive thing or corrective discipline, no? Para hindi tayo lalo pang mapahamak. Kaya meron tayong ganoon. Pangalawa, ang sabi, our suffering is a means of revelation. Ate Rhea, paki number 2. Our suffering is a means of revelation. Kapag sinabing means of revelation, ito po'y kapahayagan. Ano pong sabi sa Job 36 verse 15? Sabi po diyan, ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Yan, mukhang nakasara yung pananaw ng tao, kaya may mga pagkakataon siya'y pinaghihirap ng Diyos para siya ay matuto ng aral at para mabuksan yung kanyang pananaw. So, sufferings open our ears to correction and reveals hidden sinfulness. No, yung paghihirap o yung pagdurusa ng isang tao, yung maraming mga pagsubok sa isang tao, sometimes pinapakita ng Diyos na yun ay para buksan yung ating mga tenga at i-correct tayo, ipakita yung ating mga pagkukulang at pagkakasala, no, bilang isa sa mga nagsasuffer sa ating mga buhay, which Elihu believed na nararanasan ni Job. No, para kay Elihu, ito yung nararanasan niya ni Job. No? Merong gustong sabihin ng Panginoon sa kanya. Merong gustong ipaalala ang Diyos sa kanyang buhay. No? Sabi nga po, nirepute ni Elihu yung claim ni Job. No? Parang sinansala o kinontra ni Elihu yung claim ni Job na ang Diyos ay tahimik. Tahimik lang sa pagkakataon na nandun siya sa ganyang mga pagsubok. Diba? Siguro, lahat naman ng tao ganun eh. Pwedeng sabihin natin kapag mayroon tayong malaking problema pinagdadaanan, tapos medyo matagal-tagal na, para bang nasan na ang Diyos? Parang ang tahimik ng Diyos, hindi kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Hindi gumagawa ang Diyos sa buhay ko. Parang ganun kay Job ang kanyang pananaw. Pero ang sabi ni Elihu, hindi ganyan. No? Hindi tahimik ang Diyos. No, hindi nangiiwan ng Panginoon, and God speaks through anything or everything na pwede niyang gamitin. He can speak through your dreams, no? He can speak to your visions, no? Even in your bed of pain. Sabi ni Elihu, kahit sa pagkakataon ng iyong karamdaman, pinakamatinding karamdaman, God speaks. Amen? No? Di ba? Doon sa mga bagay na yon, kadalasan, ang tugon natin, kapag meron tayong mga matitinding mga problema, wala ang Diyos. Yung pala, nandun ang Diyos at nagsasalita ang Diyos sa atin. Meron lang pinapaalam sa atin ng Panginoon. Meron lang sinasabi ang Diyos sa atin, kaya lang hindi natin maintindihan. Di ba? Para yung para kang nakikipag-usap sa bingi, di ba? Yung hindi ka marinig, parang ganoon. Yun yung pakiramdam, yun yung iniisip ni Job,
No, parang hindi dumirinig ang Diyos sa aking sufferings. Pero yun ay kinontra ni Elihu. Pangatlo, sabi, our sufferings or suffering is a test of response. Ang ating dinadanas na pagdurusa o paghihirap ay test of our response. Sabi doon sa verse 26 to 27 ng chapter 33 ng Job, mananalangin siya sa Diyos at siya ipapakinggan. Ang pagsamba niya'y mapupuno ng kasiyahan. Muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Sasabihin niya sa madla, sa Diyos ako'y nagkasala. Walang matuwid na nagawa, subalit pinatawad niya. So, dito po makikita natin, di ba? Merong parang natawag na critical factor doon sa bagay na yon. But yung critical factor na yon ay hindi lang pain, hindi lang yung sakit na meron sa sarili ni Hope, no? Kundi sabi, yun daw kanyang naging pagtugon sa Panginoon. No? Alam natin na kapag tayo ay tinuturuan, kapag tayo ay tinutuwid, ano yung kailangan natin? Kailangan nating mag-submit. Di ba? Kailangan ng submission. No? Submission and repentance, no, lead to restoration. At ito yung kailangan meron sa buhay ni Job during that time. Yun yung pinapaliwanag ni Elihu sa kanya. While he is resisting na may dahilan kung bakit siya nagkakaroon o nagkaroon ng ganoong mga karanasan sa kanyang buhay. So, it is a test of response. Merong gustong makita sa atin ng Diyos sa panahon na tayo ay nahihirapan, sa panahon na tayo ay nagdurusa. Siguro kung sabihin natin na kapag tayo ay may mga problema, sabihin natin ang Diyos nang iiwan o iniiwan ba ako ng Diyos? Baka yan din yung iniisip ng Diyos sa atin. Iiwan kaya ako ng anak ko kapag may problema siya? Iiwan kaya ako ng anak ko kapag hinayaan ko siyang makaranas ng mga malalaking mga pagsubok? So, ganun na lang natin isipin, di ba? So, it is a test of response. Pang-apat at panghuli, panghuli na kaagad po si Pastor, our suffering shows God's sovereignty. No? Ito yung isa sa mga malinaw na bagay na naranasan at pinakita kay Job. No? Mula doon sa verse 22 and 23 ng chapter 36, alalahanin mong ang Diyos ay makapangyarihan, pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. Walang makakapagsabi sa Diyos ng dapat niyang gampanan at walang kasamaang maaaring ibintang. No? So, ano po yung isang malinaw na bagay na pinapakita ng ating mga sufferings ayon kay Elihu? Sabi nga, Elihu defends God's justice. Dinipendihan o parang ipinaglaban ni Elihu yung pagiging makatwiran ng Diyos. And he argued that God is too great to be manipulated by any human works. Diba? Mas dakila ang Diyos at napakadakila ng Diyos para imanipula siya ng kilos ng mga tao o ng sino mang tao, even ng kaaway. Diba? And that suffering demonstrates that God is active. Aktibo ang Diyos, gumagawa ang Diyos. At nandun yung pagiging loving ng ating Panginoon. Even kahit yun ay pakiramdam ng punishment. Di ba? Kasi siyempre pagka meron ka mga pagsubok sa buhay mo, yung marami na, yung mabigat na, parang ang pakiramdam natin, punishment yun ng Diyos. Kahit doon sa puntong yun, tandaan natin na active ang Diyos. Nandyan ang Panginoon. And He is still a loving God. He is still a loving God. Hindi nawawala yung pagiging mapagmahal ng ating Panginoon. So, Elihu defends God's sovereignty. And he insists that God is absolutely just and that human righteousness does not benefit God or make Him, a debtor to man. No? Walang kakayahan ng sino mang tao na madaig ang Diyos. At walang pwedeng maging pagkakautang ang Diyos sa atin, sa tao. Di ba?
no, hindi rin magbe-benefit ang Diyos sa atin. No, kaya niyang gawin lahat ng pwede niyang gawin. Pero dito pinapakita na ang Diyos natin, Diyos na matuwid. He is a righteous, no, makatwirang Diyos. He is a absolutely just God. At pinapakita yung kapangyarihan ng Panginoon kahit sa panahon na tayo po ay nahihirapan. Kahit sa panahon na tayo po ay nahihirapan. We have a powerful, no, a sovereign God. Minsan, meron tayong mga pagdududa sa Diyos natin. Meron ba talagang Diyos? Natanong niyo na ba yon minsan? Diba? Yung pagka medyo hindi mo kaya yung testing sa buhay mo, meron ba talagang Diyos? Meron ba talagang Panginoon? Parang wala. No? Yung pakiramdam ko ngayon, parang wala. Minsan may time tayong ganoon sa buhay natin. Pero mali po yun, hindi po dapat ganoon. At yun yung tinuwid ni Elihu kay Job. No, hindi mo dapat isipin yung bagay na yan. So while Elihu provides a more different view than those three friends and Job, no? Yung kanyang pagkakilala sa Panginoon ay patuloy na nag-a-assume na si Job, no? Job's continued suffering was due to his wrong attitude and self-justification. Para naman kay Elihu, napakalinaw at pinanghahawakan niya yun, na yung patuloy na suffering na meron si Job at nararanasan niya sa kanyang buhay, it is due to his wrong attitude. Yung kanyang maling pagkilo sa harapan ng Panginoon at yung kanyang self-justification. Yung para bang nagmamalaki siya sa Diyos. No, pinangangatwiranan niya yung kanyang sarili sa Diyos. So what is Elihu's response different doon sa mga view nung mga taong yan, nung mga tao sa paligid niya? No, tingnan natin, puntahan natin muna ulit yung pananaw ng tatlong kaibigan ni Job, si Eliphaz, si Bildad at si Zophar. Ano sabi? Una nilang pananaw, ang nagdurusa ay nagkasala. Ang nagdurusa ay nagkasala. So para sa kanila, hindi nagpaparusa ang Diyos ng walang dahilan. Dahil matindi yung pagdurusa ni Job, kumbinsido si Eliphaz, si Bildad at si Zophar na may nakatagong malaking kasalanan si Job. Yan. So, hindi lang pala kaibigan yung tatlo, di ba? Mga manghuhula din sila, magaling silang manghula. Nahulaan nila na may sikreto si Job. May problema si Job. May nakatagong malaking kasalanan si Job sa Diyos. No? At kung ano man yun, binanggit yan ni Elihu kanina. Di ba? Nakita natin. So, yung nagdurusa, nagkasala. Yan. Yun yung pananaw nung tatlo. No? Ni Eliphaz, Bildad at Zophar. Pangalawa, kailangang mag-repent ni Job. Balikan mo muna. Kailangan mag-repent ni Job. Bukod sa pinakita na nagdurusa yung nagkasala, kailangan din ni Job na magsisi at humingi ng tawad. Inulit-ulit na kung aaminin ni Job yung kanyang kasalanan at magsisisi, ibabalik ng Diyos ang kanyang kasaganaan. No, sabi ng mga kaibigan ni Job, kailangan mo mag-repent. No, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Parang ganun eh. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Ihingi mo ng tawad yung mga bagay na nagawa mo against sa Panginoon para ibalik sa iyo ng Diyos yung mga nawala sa iyo. Ibalik sa iyo ng Diyos yung kasaganaan. No, kailangan mo mag-repent. At pangatlo, sabi, no, ito daw ay isang legalistikong pananaw sa hustisya ng Diyos. No, kapag pinag-usapan natin yung theology, di ba? Dito, yung legal thing sa pagiging just ng ating Diyos, no, yung kanyang hustisya sa atin. Ang mabuti ay pinagpapala, ang masama pinarurusahan. Yun eh, di ba? Yun yung very clear statement. Ang mabuti ay pinagpapala, ang masama pinarurusahan. No, yun yung formula nila. So, ito yung formula ni Eliphaz, ni Bildad at ni Zophar. Para sa kanila, tama lang parusahan si Job.
Tama lang na magdusa si Job. Tama lang na kanyang maranasan yung mga bagay na yun. Namatayan siya ng mga mahal sa buhay, nawalan siya ng ari-arian, nagkaroon siya ng sakit, buong katawan. Tama lang yun kasi yun ay hustisya ng Diyos para sa kanya. Yun ay parusa ng Diyos sa kanyang pagkakasala dahil siya ay masamang tao. Parang ganon. Yun yung isang klarong bagay na pananaw ng tatlong kaibigan. Yan, kung may kaibigan kayong ganyan, pag-isipan niyong mabuti. Tama bang maging kaibigan yung mga kaibigan na ganyan? Yan. Maganda rin, di ba? Na tingnan natin practically, di ba? No, lalo tayo bilang mga mananampalataya. Masarap magkaroon ng kaibigan. Tingin ko masarap magkaroon ng kaibigan na ganyan. No? Hindi ka nila kukonsintihin sa ginagawa mo sa harapan ng Diyos. No? Although meron din siyang konting extremity, no, bilang mga kaibigan. So hindi naman nawawala yun yung mga, sabi nga nila, mga OA na kaibigan. Yung mga over-exaggerated ba na mga reaction sa mga nararanasan natin. Pangalawa, tinan natin yung pananaw naman ni Job. Yan, Ate Rhea, yan. Yung pananaw ni Job. No, ang pangunahing pananaw ni Job ay nagsasabi na siya ay walang sala at hindi nararapat magdusa. Yan po yung sinasabi ko kanina na parang sinansala o kinontra, nirepute ni Elihu. No? Sabi niya, wala naman siyang sala at hindi siya karapat-dapat magdusa. Bakit siya nagdurusa ng ganoon? No, may senaryo kay Job na ganoon, kine-question niya ang Diyos. 'Di ba nakikipag-argue siya sa Diyos? Nakikipagtalo siya sa Diyos kasi para sa kanya, righteous naman ako eh. No, wala akong kasalanan. Bakit ako dadanas ng ganitong mga pagsubok sa buhay? Si Elihu po, nagalit siya kay Job. No, dahil sa pagtatanggol nito sa kanyang sarili kaysa sa Diyos. No? At pinagtanggol niya rin yung kanyang tatlong kaibigan. Parang ganoon. So nagalit si Elihu kay Job. No, para bang parang nawala ang Diyos sa buhay mo. 'Di ba? Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Parang mas mahigit ka pa kaysa sa Diyos. Hindi mo iniisip na merong tawag dito, may kakayahan ng Diyos at may pag-iisip ang Diyos na higit sa ating pag-iisip. Kung tayo man ay dumaranas ng mga pagdurusa o paghihirap, may plano ang Diyos para sa atin. Amen? No? May gusto ang Diyos ipaalam sa atin. May gustong ipaalala ang Diyos sa atin. Hindi lang tayo pinaparusahan ng Diyos. No? Baka kinakalbit tayo ng Panginoon. Minsan napapalakas lang. Diba? Baka napalakas lang yung kalabit, parang naging hampas na. No? Minsan po ganun sa buhay. No? Pero yung ating nagiging pagtanggap, katulad ng pagtanggap ni Job sa una. Katulad din ng pagtanggap at pagkilala ng kanyang mga kaibigan. Pero ayon kay Elihu, ano yung naging kanyang tugon? Ang naging tugon ni Elihu sa pananaw ni Job at sa pananaw ng kanyang mga kaibigan, no? Ang sabi, Ate Rhea, pakilipat mo na. Yan. Una, ayon kay Elihu, ang pagdurusa ay disiplina at hindi lang parusa. Ang pagdurusa ay disiplina at hindi lang parusa. No? So, kasi yung word na parusa, very condemning siya, di ba? Pero yung disiplina, medyo magandang pakinggan. No? Kasi ang Diyos natin, di ba, kapag ang magulang nagmamahal, ano yan eh, yung pagmamahal, hindi yan pagkukonsinti. Yung pagmamahal, kasama niya yung yung pagkokorek, yung pagtutuwid. So, para kay Elihu, yung pagdurusang meron si Job ay disiplina, hindi lang parusa ng Panginoon. Naniniwala siya na yung pagdurusa ay ginagamit ng Diyos bilang edukasyon o disiplina upang ilayo ang tao sa kasalanan at pride. No, yun yung isang bagay para sa kanya. Hindi lang bilang paghihiganti sa kanyang nakaraang pagkakamali. So, ibig sabihin, nagdurusa si Job dahil siya ay dinidisiplina ng Panginoon. Hindi lang yun basta parusa. Yun ay disiplina ng Panginoon sa kanya. Hindi yun paghihiganti sa nakaraang pagkakamaling ginawa niya sa Diyos. No? Hindi naman ganun ng Diyos eh. Ang tao ganun, di ba? Minsan ganun tayo eh. Pag kami nagawa sa atin,
babawian natin yan. Hindi pwedeng hindi. Di ba? So may ganun tayo. Yun yung nature ng tao, pero ang Diyos, hindi po ganoon. So kung ano man yung naranasan ni Job, yun ay purely discipline ng Panginoon sa kanya. Pangalawa, ang pagdurusa ay nagtuturo ng pagpapakumbaba. So, yung tugon ni Elihu ay nagpapahayag at nagpapakita na yung anumang bagay na naranasan ni Job ay nagtuturo sa kanya na siya ay magpakumbaba sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagdurusa, inililigtas ng Diyos ang tao sa kapahamakan at tinuturuan sila ng karunungan. No, sabi po nung pag-aaral ma-pride si Job regarding sa bagay na yan, sa kanyang suffering. No? May pride siya doon. Kasi kinikilala niya na siya'y matuwid naman. No? Matuwid naman ako eh. Although makita naman natin sa talata, yun din ang sinabi ng Diyos, di ba? No? Pero dito pinapakita na yung pagdurusa na kanyang naranasan, tinuturuan siya na magpakumbaba sa harapan ng Diyos o sa harapan ng tao. So may mga time tayo, di ba? Kailangan nating maranasan yung problema para tayo ay matuto, mag-learn at maunawaan natin yung mga iba na dumaan din sa ganung problema. No? Yung iba na dumaan din sa ganung klaseng problema. Tinuturuan tayo magpakumbaba. No? Tinuturuan tayo na magpakababa sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Pangatlo, ang pagdurusa ay nagpapakita na ang Diyos ay matuwid sa lahat ng pagkakataon. Ang Diyos ay matuwid sa lahat ng pagkakataon. No, ito po yung isa sa mga klarong bagay na pinagtanggol ni Elihu. No, pinagtanggol niya na ang Diyos ay higit na mataas sa tao. Yun yung una. No, ang Diyos ay mas higit na mataas sa tao. At hindi kailangang magpaliwanag ng Diyos. Kahit marami tayong tanong. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ito? No, bakit ako pa? Di ba? Yung mga ganon. Marami tayong mga ganon mga tanong. No, hindi kailangan magpaliwanag ng Diyos. Ngunit siya ay maawain at nagsasalita sa iba't ibang kaparaanan. No, during the time ng Old Testament, New Testament, sa panaginip, no, o sa mga visions, no, o kaya naman sa naranasan ni Job na pagdurusa. Nagsasalita ang Diyos sa kanya. Para ano? Para siya ay ituwid. Nagsasalita ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga pagdurusa para tayo ay ituwid. No? So, ibig sabihin, kung tayo man ay nag-undergo sa anumang sufferings ngayon, mga kapatid, tinutuwid tayo ng Diyos. Pwede nating itago sa Diyos o sa mga tao yung ating pagkukulang, pagkakasala. Pero kailanman sa Diyos, hindi yun matatago. Amen? Kaya, kung meron man tayong mga sufferings, maaring yun ay pagtutuwid ng Diyos sa atin. So, hindi ko naman sinasabi na pinaparusahan tayo ng Diyos, no, katulad ng ating pag-aaral. Pero pwedeng yun yung dahilan ng ating sufferings. Pang-apat, sabi niya, ang pagdurusa ay refinement sa ating buhay. Refinement sa ating buhay. Ang pagdurusa ay nagpapailalim ng pananampalataya at naglilinis ng ating karakter. Nire-refine tayo. No? Kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok, nakita niyo po ba by experience? Diba? Kapag tayo dumaan sa mga pagsubok, ano nangyayari? Para tayong nare-refresh after, pag nagtagumpay ka na. Diba? Parang kang nilabahan. Para kang kinusko, sinonrox, kinula, tapos sinampay sa init para matuyo. Diba? Pagkatapos nun, maputi ka na o malinis ka ng damit. Parang ganoon. Nire-refine tayo ng Panginoon. Parang ginto. No? Last time na share natin yun, no? na nagamit natin na larawang ginto na pinapadaan sa apoy. Yung ba? Ginagawang pure. So, yung pagdurusa ay paraan ng pag-refine ng Diyos sa ating buhay. Lalong pinapalalim ng Panginoon yung ating faith sa Kanya at nililinis ng Panginoon yung ating karakter. Amen? So, yung pagdurusa natin, yun po yung ilan sa mga dahilan. No? At yun marahil yung ilan sa mga karanasan natin sa buhay. Panglima, sabi ni Elihu, ang pagdurusa ay true correction. True correction. Tunay na pagtutuwid. Ito ay disiplina
upang hindi tuluyang mawasak ang isang tao, lalo na ang isang anak ng Diyos. No, kasi alam natin, kapag dumadaan sa sufferings, minsan nawawala tayo sa ating pananampalataya. Humihiwalay tayo sa Diyos, lumalayo tayo sa Diyos. No, hindi tayo nag-grow sa ating faith. No, minsan nababansot o kaya talagang parang natutuluyang nawawala na sa kanyang koneksyon sa ating Panginoon. So yung discipline, yung pagdurusay, discipline upang tayo ay hindi tuluyang lumayo at mawasak sa ating pananampalataya. At panghuli, ang pagdurusa ay kapahayagan ng sovereignty ng Diyos. Nabanggit natin yan kanina. No, ang pagdurusa ay kapahayagan ng sovereignty ng Diyos. Ang Diyos po ay sovereign. No? Hindi kailangang magpaliwanag at walang pagkakautang sa atin ng mga tao. No? Meron siyang sariling pag-iisip at yung pag-iisip niya hindi kayang abutin natin bilang mga tao. So, ano po yung makikita natin dito? No? Pakilipat na. Ang obserbasyon po na si Elihu ay natatanging hindi sinaway ng Diyos sa pagtatapos ng aklat ni Job ay ipinahayag. Habang yung tatlong kaibigan, si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar ay pinagalitan. Ito po ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa pinapakita ng book ni Job, no? Ng aklat ni Job. Marami pong mga scholars, yung mga nagsasabi na sila'y sumasang-ayon na si Elihu ay parang naging bridge o tulay. Saan? Tulay si Elihu o naging tulay si Elihu sa pagitan ng tao at ng paghahayag ng Diyos. No? Ibig sabihin, in between sa gawa ng Diyos at sa pagtanaw ng tao sa ginagawa ng Diyos sa buhay niya. No? Kung saan nililipat niya yung focus mula sa tanong na bakit ito nangyayari patunta sa tanong na sino ang Diyos. Diba? Bakit ito nangyayari? Ang ginawa ni Elihu, nilipat niya sa tanong na sino ang Diyos. Bakit? Kapag tayo ay nagkakaproblema, ano pong nangyayari? Ang tanong kaagad natin, bakit ito nangyayari? Doon kaagad tayo nakatingin sa problema, sa pagdurusa, sa sufferings, sa ating ability, sa ating kakayahan, sa ating limitations. Hindi tayo nagtatanong, sino ba ang Diyos? Sino ba ang Diyos? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Yun yung ginawa ni Elihu. Mula doon sa pananaw ng tao, siya yung naging bridge para makita ng tao na kung ano man yung iyong nararanasan sa buhay, kahit gaano kadami, katulad ng dami ng kay Job, kahit gaano kalaki, katulad nung laki nung naranasan ni Job, kailangan makita mo, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Diba? Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Diba sabi nga nung Sunday school song, My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing that God cannot do. Tama ba yung tono ko? Alam ni Aya, laking Sunday school eh. No, so, yun yung kanta na nagpapakita na malaki yung Diyos natin. Malaki yung Diyos natin, dakila ang Diyos natin, higit sa mga bagay na limitado sa isip ng tao. May mga pagkakataon iniisip natin yung mga bagay na meron tayo o yung mga nangyayari sa atin, pero hindi natin makita kaagad, sino ba yung Diyos na meron tayo? Sino ba yung Diyos na nasa ating mga buhay? Sino ba yung Diyos na ating sabi nga, sinasampalatayanan. No? So, makikita rin na ang tugon ni Elihu sa pananaw ni Job ay tungkol sa pagdurusa ay naiiba sa inaasahan. No? Sabi diyan, hindi tulad ng tatlong naunang kaibigan ni Job, o pakibalik, hindi tulad ng tatlong kaibigan na nauna kay Job na naniniwalang ang pagdurusa ay parusa lamang sa kasalanan. Binigyang diin ni Elihu na ang pagdurusa ay maaaring gamitin ng Diyos bilang bilang disiplina at paalala. Tandaan niyo po yung dalawang word na yun, disiplina at paalala. Upang ilayo ang tao sa masamang landas. So, may katotohanan po iyon.
yung suffering na meron tayo, yung pagdurusang meron tayo, pagkakataon iyon upang tayo ay paalalahanan ng Diyos at disiplinahin ng Diyos. Wala naman tayong magagawa. Siyempre, siya yung lumikha sa atin eh. Siya yung may authority gawin yung bagay na yun. Di ba? No? So, Elihu views suffering not merely as disciplinary. Yan, sige, lipat mo natin, Rhea. No? Elihu views suffering not merely as disciplinary, but as a divine instructive tool, a form of loving, corrective, discipline designed to save the righteous from pride, from sin, and from ultimate destruction. So, hindi ito purely disciplinary, pero ito'y pagkilos ng ating buhay at dakilang Diyos, isang bagay na ginagamit niya upang maipakita sa atin yung kanyang kamay ng disiplina na may pagmamahal, no, may pagtuturo upang tayo ay iligtas mula doon sa kapahamakan. No, mula doon sa kapahamakan. Hindi katulad ng mga kaibigan ni Job, si Elihu, he argues that God uses afflictions. God uses sufferings para tayo ay i-instruct, para tayo ay ibaba, no? Gawing mapagpakumbaba, para tayo ay i-refine rather than simpleng pagpanish lang o pagpaparusa lang yung ginagawa ng Diyos sa atin. Yung tatlong kaibigan, yun yung tingin nila, parusa yan ng Diyos. Pero kay Elihu, yung naranasan ni Job ay pagtutuwid sa kanya, pagtuturo sa kanya, pagre-refine sa kanyang buhay bilang isang anak ng Diyos. No? Kaya kung tayo po ay nagtatanong o kung tayo ay naitatanong natin ngayon sa ating mga sarili, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit nangyayari sa akin yung bagay na ito? Maaaring ang sagot natin na, baka nakakalimot ka na, kapatid. Baka nakakalimot ka na, kapatid. So, kumusta po tayo? Kumusta yung ating mga buhay pananampalataya? Kumusta tayo sa harapan ng Diyos? Kumusta po yung ating mga ginagawa na hindi nakikita ng ating mga kapatid? Baka naman meron tayong mga bagay na dapat, sabi nga, dapat idulog sa Panginoon, ihingi ng tawad sa Panginoon, lalo na kung tayo man ay dumaraan sa mga matitinding mga pagsubok katulad ng naranasan ni Job. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, nagpapasalamat kami sa iyo sa isang malinaw na mga bagay na ipinakita mo sa amin sa pagkakataon na kami ay maaring dumanas ng katulad ng naranasan at karanasan ni Job. Salamat po, Panginoon, dahil hindi lang po ikaw, Diyos, na makatuwiran o matuwid, kundi ikaw rin ang Diyos na mapagmahal sa aming pong mga buhay. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa kabila ng mga masasakit na sandali ng aming mga buhay, kung ito man ay parusa sa aming mga kasalanan, Panginoon, nararamdaman namin yung pagmamahal mo sa amin. And we acknowledge, Lord, that you are our great God. Ikaw yung aming dakilang Panginoon, ikaw yung aming dakilang Diyos, na higit na nakakaalam ng mabuti at ikabubuti ng aming mga buhay. Panginoon, ang aming prayer, hindi kami nanghina. Hindi kami umalis doon sa pagtingin at pagkilala na meron kaming malaki at makapangyarihang Diyos na kayang gawin ang lahat ng mga bagay, na walang imposible sa iyo, Panginoon, sa anumang mga bagay na meron at amin pong naranasan. Sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy mong i-restore yung faith na meron kami sa iyo. Kahit na dumaan kami sa mga matitinding mga pagsubok ng buhay, hindi namin questionin yung iyong ginagawa sa buhay namin, kundi patuloy namin panghawakan na meron kaming Diyos na higit na nakakaalam, nakababatid ng makabubuti para po sa amin. At ikaw yun, Panginoon. Mas alam mo yung mga bagay para po sa amin at para sa aming kabubuti. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming paglago, sa aming pananampalataya sa iyo. Bigyan mo kami ng mga kaibigan na handa kaming samahan, Panginoon, turuan
at ilapit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito. Purihin ka. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po. Tunay po ang aming Diyos, sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat kami muli sa malayang pagkakataong binigay mo upang kami, Panginoon, ay makadako sa iyong bahay-sambahan, makasama namin, Panginoon, ang aming pong mga kapatid, at patuloy po na itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, hindi lang sa aming mga awit, kundi sa aming pong mga buhay. Maraming salamat din po sa paalala ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagtuturo bilang aming maayos sa pagtugon, lalo sa panahon na kami, Panginoon, ay dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Sa mga sandaling ito, Panginoon, nais po naming hilingin at alalahanin, Panginoon, ang iyong kabutihan, katapatan sa buhay namin, ang iyong patnubay sa aming lahat, sa aming pong mga ginagawa sa bawat araw. Gayon din, Panginoon, ang pagpapagaling sa aming mga kapatid na may karamdaman sa mga sandaling ito. Lalo po ang aming kapatid na Kuya Sol na nasa hospital, Panginoon, ang iyo pong pagbibigay ng kagalingan, kalakasan sa kanya, sa aming pong Ate Bioli, sa aming pong Nanay Delia, Panginoon, kay Kuya Marvin o kay Marvin, Panginoon, sa kanya pong patuloy na pag-undergo sa chemotherapy, Panginoon. Maging sa sambahayan ng aming Ate Jess na ngayon po, Panginoon, ay nagdadalamhati. Hinihiling po namin, Panginoon, ang kaaliwan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, sa pagkawala ng kanilang tatay, Panginoon. Purihin ka po, dakilang Ama. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kasama namin, hindi lang ngayon, kundi sa mga darating pang sandali ng buhay namin, sa mga susunod na mga araw kung saan kami ay magpapatuloy, Panginoon. Ikaw po mag-iingat sa bawat isa, pauwi patungo sa aming mga tahanan, magbigay ng isang masaganang panangalian, Panginoon, kasama po ng aming mga ama sa buhay. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kapuspusan, kadakilaan ng banal na Espiritu, mula ngayon pagpo sa walang hanggan. Amen.